Oras ang kalaban ngayon para makasakip pa ng mga natabunan ng basura sa landfill sa Cebu City. At bago ngayong gabi, ang pag-akyat ng death toll sa 10. Pinatigil na rin ang operasyon ng landfill sa bisa ng cease and desist order ng DNR. Yan ang report ni Dano Tingkungko. Hala! Patay sila! Hala! Nang gumuho nitong Huwebes ang gabundok na basura sa Binalio Sanitary Landfill sa Cebu City, natabunan nito ang Materials Recovery Facility at staff housing sa lugar. Ayon sa Cebu City Government, ang gumuhong bundok ng basura may taas na katumbas ng 15 hanggang 20 palapag na gusali, halos kapantay ng Quezon Memorial Shrine o yung tore ng Quezon Memorial Circle, o kaya ising taas ng 5 pinagpatong-patong na bantayog ni Rizal sa Luneta. 200 metro lang ang layo ng mga basura sa mga pasilidad. Kita sa kuha ng CCTV ng Huwebes kung gaano kabilis na nawasak ang mga nasa pasilidad. Dali-daling napatakbo ang mga empleyado roon. Hindi nakaligtas ang supervisor ng pasilidad na si James Carl Andrino ng madagana ng mga beam. 15 oras niyang tiniis ang pagkakaipit at nasaksihan pa ito ng kanyang ama. Buhi pa, naistorya pa na ko si James. Ang iyahang word, sir, ma, aw pa, palihog lang kong ingon ni Ivy o ni mama, okay, ragib ko pa. Niingon ko nga, nya dong, kumusta? Kaya ra, siya kayanon ko ni pa. Sakit yun, sir. Nawala siya dayon. Amo Urag dili pa jud ingon nga madawat gyud dayon namo ba. Kasamang nalibing ang pangarap ni James na makapagtrabaho sa United Kingdom. Mga papeles na lang ang hinihintay niya para rito nang mangyari ang trahedya. Tulad ni James, buhay pa si Rowena nang madatna ng mister na si Bienvenido. Action, may kamang, among, ano sa, wa may papamay rescuer. So, kamo na ni mga gamot, okay. Mo to, sa action, may kamang, pagtanam, bunlot mis polis. Mga duha o tulo to ka pulis, bunlot ming duha. So, sir, ayaw niya sir, kay nare-rescuer maabot. Muto akong ginong pulis nga, ayaw ko labti sir, kaya ang usawan na diyan, tabundan. Wa mo, sa kibaw lagi sir, wa ka kibaw sa akong gibati. Nakabitan pa ng oxygen si Rowena ng mga rescuer, pero pumanaw rin siya kalaunan. Naulila sa ina ang 3 nilang anak. Kabilang sina James at Rowena sa hindi bababa sa 10 nasawi sa pagguho. Ang kapatid ni Rowena na si Lloyd Ople kasama sa 26 pang nawawalang tauhan. Sabi ng alkalde ng Cebu City, patuloy ang paghahanap lalo't may senyales na may buhay pa sa mga natabunan. Pero buwis buhay ang operasyon. Posible kasing tuluyang bumagsak ang istruktura at malibing pati ang mga rescuer. That 72 hours had lapsed already, but we're hoping that we still have people who are alive. So that's why we continue to be on this rescue operation. Sabi ng LGU, prioridad nila mga biktima kaya hindi pa tinatalakay kung sino ang may pananagutan. Isa naman yan sa iniimbestigahan ng DNR Central Visayas. Naglabas na sila ng cease and desist order laban sa Prime Integrated Waste Solutions, ang operator ng landfill. Sinusuri kung sumusunod sa environmental laws ang pasilidad. Sinusubukan pang makunan ng reaksyon ng Prime Integrated Waste Solutions. Sa Kongreso, pinaimbisigahan ni Senadora Amy Marcos sa Senado kung nakasusunod ang mga sanitary landfill sa mga umiiral na batas kaugnay sa waste management. Habang ang Kabataan Party List isinusulong ang imbestigasyon sa insidente at pagpasa ng Magna Carta for Waste Workers. Habang sarado ang landfill, ginawa munang pansamantalang tambakan ng mga basura ang dating dump site sa Mandaue City na na-convert na bilang park. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.